Okay, dumako tayo dito. Marketing Solutions Inc. Take note, Securities and Exchange Commission. Ito po yung pangalan noong kumpanya sa taas, kung makikita nyo. Nakalagay po sa agreement na binilugan. This contract made and entered into August 2023 in the city of Makati by Philippines, by and between. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo no, na eto po, ang troll farm po, galing po yan sa mga Duterte. Ang troll farm po, kasi po, bibigyan ko po kayo ng senaryo. Kapag meron ka pong organic na supporter, kahit pumunta ka po sa mga rally, kasama mo yan. Pero magtataka po kayo sa mga rally ng China, rally ng PDP, at may pinakita po ako sa inyo dito na Chinese na mga Chinese na pinopost po Pilipino nagtatagalog. Ito nga po yung matagal na talagang issue dito na nasa likod ng mga Duterte. Ilang beses ko na po pinakita sa inyo na mga Duterte po talaga tinutulungan ng China sa pamamagitan po ng pag-boost, lalong-lalo na sa TikTok, sa pamamagitan po ng pagpepeke ng narrative, katulong po yung China. Kasi po, alam naman natin na ang China po, gustong-gusto na po maupo ang mga Duterte. Ang China po, gustong-gusto na mapalitan si BBM. Ang China po, gustong-gusto na nila ng bagong presidente ng mga Duterte para mawalang yana po at maangkin na ng todo-todo ang West Philippine Sea. At yun nga po, hindi po tayo nagkamali sa ating iniisip. Gaya po ng balitang ito, kitang-kita po natin nag-issue pa ng cheque. Ang lupit. Ngayon po, dyan na lang po aasa ang PDP. Dyan na lang po aasa sila Sara. Kasi po ang pera natin na confidential funds ginagamit ni Sara pagbayad sa mga vlogger at pagbayad sa mga troll farm. Talagang ganyan. The embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, represented by the Director of Media and Public Relations, Chinese Embassy, Mr. Wu Qingqi, with office address at 4896 Antonio Arnaiz Avenue, Makati, Metro Manila, hereinafter referred to as client, and Infinitus Marketing Solutions Inc., represented by Micah Pointon, Marketing Director with business address, nandiyan naman po, Valero, Makati, as the provider. Makikita po natin dito merong isang service agreement. Siguro magbubukas kaisipan din ito sa ating mga security agencies na nakakapasok din sa service agreement ang isang embahada patungkol sa isang trabaho. At ang trabaho po rito ay siguro papakita ko to mamaya. Siguro, can we go to the next slide? Can we go to the next slide? Ayan. Ang trabaho po, babayaran ng kliyente, nakalagay po doon, payable to Infinitus Marketing Solutions, bank deposit, magta-transfer, magbabayad po. Ang kliyente po ang People's Republic of China, babayaran nila, zoom muna, paliitin mo muna. Ayan, babayaran nila through a bank transfer sa Union Bank, account number, blah, blah, blah. Nakita niyo po yung account number dito. Meron silang agreement. Ang trabaho ng Infinitus is to provide keyboard warriors. Keyboard warriors. Yes. Ano po ibig sabihin ng keyboard warriors? To play. Ayan po. Kasi po, alam nyo, katulad natin, pag sinasamahan nyo po kami sa rally namin, Sara Duterte impeachment rally, nakikita mo may mga organic na pumupunta. Pero sila po, grabe, 50K shares. 50K shares po sila.
Putik pupunta sa EDSA, dalawa. Saka makakita nun. May vlogger sila. Yeah, si Maui, si Julius. Oh. Pupunta doon. Dalawa lang sila ni Morales na tangang inutil. Yan po ang kaibahan. Kasi po sila, nabubuhay sila sa trolls. Nabubuhay sila sa bus. Nabubuhay sila sa pamimeke. Diyan magaling ang mga Duterte sa budol. A vital role in the overall effectiveness of the management project. So may mga salary dito, may increase, depende siguro ito sa nakalagay diyan, no? We aim to acknowledge their hard work, dedication and continuous commitment to delivering exceptional results. So loyalty was mentioned. Malamang-lamang itong keyboard warriors ay mga kababayan natin, mga Pilipino, kasi ito yung tinatanong ko kanina, hindi lahat naka-base sa China. So ito po ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Nakita na natin yung address kanina sa Makati rin. So nagpo-provide sila ng services. Yun ang pinasukan ng China, People's Republic of China, through their embassy, sa isang korporasyon sa Pilipinas. At yan yung gusto kong saliksikin ng Securities and Exchange Commission. Kasi ang daling mag-register sa inyo, ang daling mag-incorporate, kahit online, may-incorporate, pero hindi naman natin alam kung ano yung ginagawa. Keyboard warriors. Can we go to the next page? Next slide, please. Can we go to the next slide? Hindi pa yan, isa pa. Yan. Gusto ko rin palang ipakita rin para patunayan na kasi ang dami kong dokumento rito. Ang haba na nito kung ating uusisain ito, baka abutin tayo ng 1 linggo rito. Gusto kong ipakita ngayon, napakita ko yung kontrata kanina, yung cheque. Gusto kong ipakita yung cheque na ito po. Can we have a bigger check? Gusto kong ipakita ito. Yan po Yan, hindi po imbento to. Kasi meron po tong cheque. And when it comes to cheque, hindi ka, alam ko hindi alam ng mga DDS to kasi hindi pa nakakatikim ng cheque yan. Hindi nila alam yung cheque. 'Di ba? Alam lang nila magtindi ng sigarilyo sa mga jeep. Ganyan lang yung mga DDS eh. Tapos iinom ng tubig ng aircon. Diba? Hindi nila alam yan cheque. Ngayon pag usapan cheque na po, hindi na po kasinungalingan yan. Legit na legit yan. Resibo na po talaga yan. Nakapangalan po. Ngayon, ang gagawin na lang ni Senador Tolentino dyan ay tingnan na lang po yung bank record ng Infinitus. Tapos na yan. At pag nakita po doon na pumasok ang 930,000, finish or not finish, fuck your favor. I think the reason why it took So makikita nyo ito. Makikita nyo po ito na nagbayad ang embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos. Tsaka di ba pinakita ko sa inyo yung TikTok? Anong sabi nung Chinese? Duterte the best president. Duterte the best, why the Duterte? Pusang amang yan. Suporta, no? Kasi po, sila talaga, yan ang main motibo. Akala nitong China na strong ang Duterte in character, strong in person, na naniniwala sila na sa pamamagitan ng Duterte po ay napapabalik nila ang kapangyarihan sa mga Duterte upang
mapakita na naman po ang pang-aabuso ng China sa Pilipinas. Ayun po kasi gusto ng main goal ng China eh. Bumalik tayo sa Duterte administration para po tong Duterte administration po ay makipagkasundo uli sa China ng pambabalaura na naman po sa ating West Philippine Sea. No, no, no. Kaya yan nga po ang nangyari. At kung talagang malakas sa mga Duterte, nasa na si Digong, nakakulong, hindi makapinger ng katulong. Diba? Diba? Yun ang problema eh. Na meron bang mga tao na base rito sa Pilipinas na nag-amplify noong mga trabahong binabanggit kanina ng NICA, ng NSC, at maging ng iba't ibang ahensya. Mamaya po, ipapakita ko kung anong scope ng trabaho sa pinagbayarang ito para malaman din natin at ng ating mga kababayan na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Ang dahil po nagtatanong sa akin, ano daw po, iboto nyo po si Tol Tolentino. Iboto nyo si Tol Tolentino kasama ni Abalos, iboto nyo. Kasi po si Tol Tolentino, in good friends po talaga siya sa lahat na nagiging presidente. Pero in bad terms po siya sa nangaabuso sa ating mga kababayan. Yan po si Tol Tolentino, ang pagkakakilala ko sa kanya. In good terms siya sa lahat ng incoming president or administration president. Pero po, nakapokus siya talaga. Dito po, siya po ang unang lumaban sa West Philippine Sea. Hindi po natin madidinay yan. Si Tol Tolentino po ang lumaban sa West Philippine Sea at ngayon nga po nakikita nyo hanggang ngayon. Yan po ang isa sa naging kasangkapan kaya napili rin ni BBM si Tol Tolentino dahil sa stand niya sa West Philippine Sea. Siya po ang nagbulgar, tama. Romena Yeda, maraming salamat po, maraming salamat. Romena Yeda. Okay ba yung sounds natin? Check, check. Okay ba yung sounds? Maganda ba? Check, check, check. Gusto ko iboto nyo lang Tol Tolentino. Ha? At siyempre, number 1. Huwag nyo nang gawin sa ulian. Number 1. Ayan o, Abalos. Ha? Abalos tayo ha. Abalos! Hello, Ma'am LB. Ano sa'yo? Ayaw mo na yung sounds. Okay, so alright. Thank you, thank you. Ano, problema, i-impeach ba ni si Tol? I-impeach niya yan. Huwag kayong kabahan sa... Ba't kayo ba kayo kinakabahan sa impeachment? Sinabi ko nga sa inyo, pag pinagtulungan tayo nila Sara at ng mga senador, makikita nila ang totoong EDSA. Sabi, ano ba kayo? Ngayon pa ba kayo kakabahan? Ha? Kakampi na natin yung dilaw, pink. Oh. Kapabahan pa ba kayo? Na magkakampi tayo ng mga iba't ibang kulay? Pag in-impeach nila yan at pinatakas nila si Sara sa... Pag pinatakas nila yan, makikita nila talaga ang totoong EDSA. Diba? Diretso. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Yes. Ang nagbayad ay China. Yes. Para atakihin ang maraming personalidad. At nabanggit ni DJ Malaya kanina, ay baka kasama rin ako doon. Kaya pala, lagi akong pag mag-o-open ng Facebook, ay nababash na rin ako. Kahit wala akong kinalaman doon. Hindi po kasalanan noong mga kababayan natin siguro na nagtatrabaho doon
kung ano yung ginagawa nila. Wala naman silang intensyong sirain ang presidente ng Pilipinas, ang miyembro ng Senado, ng Kongreso, ng Hudikatura, at lahat na. At kung ano po yung iutos sa kanila, yun po ay base doon sa kontratang pinakita ko. Can we show the contract again, the first page? Ayun. So, can you enhance that? So, si Infinitus... Nako, yari kayo dito. Yari kayo dito. Kasi may kontrata palang hawak si Tolentino eh. So, legit na legit po ito. Kapag may kontrata ka, hindi mo na madidinay yan, putik. Tapos, ang problema nito, ng mga DDS neto, ang problema ng mga DDS neto, napakasimple lang. Pupunta lang si Tolentino sa isa bank record. I-retrieve niya lang ang bank record at pag may nakita siyang 930,000, finish or not finish, pack your paper. Di ba? Finish or not finish. Di ba? Infinitus, impactus, benedictus, cactus, pectus. Tumutupad lamang sa kontrata. Can we have the second page? Can we have the next page? The next page, please. At meron pong keyboard warriors. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ho ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isang folder po yung dala ko. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Subalit, ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Kita mo, ganyan po. Ganyan na po tayo pinapaikot ng China. At yan po ay pinayagan ng mga Duterte na maghari. Hayop talaga mga Duterte. Napaka. Eto na po, naghihirap na po mga kanguso si Hanilet. Nakita nyo naman po si Hanilet. Hirap na hirap sa buhay. Kitang-kita nyo po ang pera ng taong bayan, no? Ang laki, kulay red. Grabe, no? Grabe talaga ang nangyari. Alam nyo, sa tutusin lang po, ngayon lang tayo nakakita talaga, paulit-ulit na lang tayo. Ngayon lang po tayo nakakita ng ganitong pamilya kasama, kawalangya, kakurakot, kamagnanakaw, sumaskidoto. Diba? Kita mo, ta sasabihin nila, walang kapera-pera, walang ano, nga palang binibenta na yung bahay sa BGC, binibenta na yung iba't ibang gamit nila, para kunyari, nagpapaawa, pero wala pa tayo sa 1%. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami